Well! Hello mga Bebshi! Good afternoon! So ngayon, kasama ko si Jayford Vlog. Hi! Ayan. And gagawa siya ngayon ng ginamos or Bisayang ginamos. Basta kay lahi man ang bagoong, di ba, sa Manila, di ba, lahiin yung bagoong. So, oo. Ito, tinatawag din naman tong bagoong. Pero dito sa amin, sa Bisaya, ginamos. So, ganito ang proseso sa paggawa nitong ginamos, guys. And tingnan nyo, kasi si Jayford yung gagawa at magtitimpla nito kung paano niya gawin. So, let's go! Ayan! So, syempre, bago natin itong gawing, bago natin gawing ginamos or bagoong, syempre, hugasan muna natin yan. Pero tapos na itong nahugasan. And syempre, ano tawag na nito, Ford? Kalamian. Oo, kalamian. Kalamian tawag sa amin. Pero, ano sa tawag sa? Hindi ko alam. Ito yung tawag sa, Manila na dilis. Dilis. So, ayan. Para hindi mas masyadong, maalat yung ating ginamos or bagoong, hindi natin lalagyan na mas maraming asin. Yung sakto lang din. Bored po ang lahat dito sa bahay. So, para siyang fermented din. Fermented. Oo, fermented siya. Ano tawag sa English ganit? Anchovy. Anchovies? Anchovies? Yeah. Sure ba? Sir Arjun. Bayot! May nga na. Sir Arjun lang ka pa. Anchovies. Anchovy. Okay, comment down below kung ano sa Ingles ang ginamos o kaya bagoong. Tama ba yung sinabi kong anchovy? Meron kasi nagtatanong sa akin kung paano daw gawin ang ginamos. Ayan. It's a fermented food. Ito po ay fermented food in English. So, yan lang naman ang paggawa ng ginamos. Lalagyan lang siya ng... Lalagyan lang siya ng maraming asin. Kasi yung asin yung magbibigay ng fermentation sa ating isda na dilis. Mas matagal? Masira. Yes. Mas tumatagal, mas sumasarap. Correct. Mas masarap ang maraming uod. Ay! Anara. Mama ko, gumagawa sila ng ginamos din noon sa Cebu nung dalaga pa siya. So, ang ginamos talaga, mostly, umaabot siya ng mga ilang weeks. Tapos, sabi ni Jayford, after 1 week, pwede na siyang kainin. Kasi masarap na siya, may flavor na siya. And then, yan talaga, dapat siya damihan ng asin. Kasi pag konti lang din na asin ang gagamitin mo, masisira siya. Or madali lang siyang masira. Tapos, dadaan pa kasi ito sa proseso na meron pang uod na... Pero natural yun. Oo. So, that's natural lang sa pag-ferment ng food. Siyempre, dahil isda to. That's why we need to put asin talaga in ginamos. Kasi kahit meron man siyang uod, natural lang. Natural lang yan at yan yung magpapasarap sa ating ginamos. Ayan guys, so tapos na. I-transfer na lang ito ni Jayford sa Grapon. So, ayan.